Ang blasphemy against the Holy Spirit o kalapastangan sa Espiritu Santo ay binanggit ni Jesus sa Mateo 12, verse 31-32. At ayon kay Jesus, ito ang kasalanang hindi mapapatawad. Hindi ito simpleng masamang salita laban sa Diyos, kundi isang matigas na pagkatangi at patuloy na paglaban sa gawain ng Espiritu Santo, lalo na sa kanyang pagbibigay liwanag tungkol kay Kristo. Sa Mateo chapter 12, nakita mismo ng mga Pariseo ang mga himala ni Jesus. Ngunit sa halip na kilalanin ito bilang gawa ng Diyos, sinabi nilang ito ay mula kay Satanas. Ang ganong sadyang pagtanggi sa katotohanan, kahit alam na nila ito, ay tinuturing na blasphemy against the Holy Spirit. Kung iniisip mo kung nagawa mo na ito, ang sagot ay hindi ang mga taong nagkasala na blasphemy laban sa Espiritu Santo ay hindi nag-aalala tungkol dito dahil ang kanilang puso ay naging matigas at tuluyan ng tumalikod sa Diyos. Kung ang isang tao ay may takot pa rin sa Diyos at nagsisikap na lumapit sa Kanya, malinaw na hindi pa niya nagagawa ang kasalanan ito. Ang Matthew chapter 12 verse 31-32 ay tungkol sa blasphemy against the Holy Spirit na sinabi ni Jesus bilang babala sa mga Pariseo na sadyang tinanggihan ng gawain ng Diyos. Ayon kay Jesus, maaaring patawarin ang lahat ng kasalanan at kapusungan maliban sa kapusungan laban sa Espiritu Santo, sapagkat ito ay hindi mapapatawad maging sa kasalukuyang panahon o sa darating. Pinakita nito na maaaring magsalita ng laban kay Jesus at magkaroon pa rin ng kapatawaran dahil maaaring hindi pa maunawaan ng isang tao kung sino siya, ngunit ang paniniwang puri laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran dahil ito ay nangangahulugan na ganap na pagtanggi at paglaban sa katotohanan ng Diyos, kahit na malinaw na ito ipinakita sa kanila. Sa konteksto ng Matthew 12, nakita na mismo ng mga Pariseo ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, ngunit sa halip na kilalanin ito, sinabi nilang nagmula ito kay Satanas dahil sa kanilang sadyang pagtalikod sa katotohanan. Sila ay binalaan ni Jesus tungkol sa kasalanang hindi mapapatawad. Blasphemy against the Spirit is often interpreted as a persistent, willful rejection of God's grace and work in one's life, not a single mistake or thought. If you're concerned about it, that's actually a sign your heart is open to God, meaning you haven't committed it. God's mercy is vast, and He welcomes all who sincerely seek Him. The works of the Holy Spirit and the works of Satan are fundamental. Opposed, the Holy Spirit convicts people of sin, righteousness, and judgment, leading to their repentance and a closer relationship with God. Discerning the work of the Holy Spirit through the Word of God requires aligning spiritual experiences, teachings, and convictions with Scripture. The Holy Spirit always operates in harmony with God's Word, never contradicting it.